Hello mga ka-legit Davercuts GMA Network, may pinakawalang statement patungkol sa Tape Incorporated. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, Ingo, ang tahanang pinakamasaya nga ng Tape Incorporated ay tuluyan ng nagpaalam sa noontime show sa GMA Network. Ang dahilan nga ng pagkawala o pagpapaalam ng tahanang pinakamasaya ng Tape Incorporated sa GMA7 ay dahil nga ito sa kabi-kabilang problema dahil sa mga naging utang na nito at pagkalugi pagdating sa mga advertisements. Una na nga dito ay ang naging utang na nito sa GMA7 na umabot na nga sa halos 800 million pesos na pagkakautang. Dahilan nga na para hindi na ito ma-renew ng GMA7 sa kanilang block timer slot sa noontime show. Tila napakalaki nga ng utang na ito na halos umabot na nga sa billion kung iisipin, pero bakit nga ba sila nagkautang ng ganitong kalaki sa GMA7? Ang kadahilanan nga nito ay dahil na rin sa pamimigay ng Tape Incorporated ng mga malalaking papremyo sa mga taga-subaybay nito na umaabot nga ng halos milyon-milyon. Ang pamamaraan nga nito ng Tape Incorporated ay para nga maipakita sa mga manunood ng tahanang pinakamasiya na sagana nga sila sa pamimigay ng pera para nga makuha pa ng mas maraming pang taga-subaybay sa kanilang programa sa kanilang show sa GMA7. Pero dahil sa milyong-milyon na inilalabas nga ng mga halos-host sa kanilang programa na tahanang pinakamasaya, ay ganon na nga rin ang pagkawala ng kanilang advertisers sa kanilang program. At dagdag pa dito na mahina o wala nang ang halos nanonood sa kanilang programa na tahanang pinakamasaya. Dito nga ay sinugal ng mga halos-host ang kanilang pera para nga paandarin ang kanilang show na tahanang pinakamasaya. Pero sa huli nga ay bigo nga sila na mapataas nito ang kanilang ratings. At dito nga ay binigyan na sila ng management ng GMA7 na palugit na ilang buwan para nga mapataas ang kanilang show na tahanang pinakamasaya sa GMA7. At dito nga ay napagdesisyonan na nga ng kampo ng GMA Management at Tape Incorporated na tapusin na nga ang kanilang partnership dahil nga sa hindi na magandang itinatakbo ng programa ng Tape Incorporated na tahanang pinakamasaya sa block time slot nga nila sa GMA7. At doon na nga naglabas ang GMA Management ng statement patungkol nga sa pagtatapos ng partnership ng Tape Incorporated at GMA7 ng halos dekada nitong samahan. Labis nga ang pagkalungkot dito ng magkabilang panig. Dahil alam naman natin na dekada nga ang kanilang naging samahan, simula pa nga na nasa panig pa ng Tape Incorporated ang TVJ. Pero sa taon nga na 2024 ay dito na nga nagwakas ang kanilang partnership at kailangan na nga maglagay ng panibagong noontime show sa kanilang noontime slot ang GMA7 dahil ilang araw na nga din na bakante ito. At ang inilagay nga muna na pansamantala sa block timer slot ng GMA7 ay ang kanilang ng lunchtime movie hits kung saan ay mapapanood nga natin ang ilan sa mga pelikula ng GMA7. Sobrang nakakapanibago nga ito para nga sa mga solid kapuso dahil nga hindi sila sanay na walang noontime show sa kanilang programa tuwing tanghalian. At ito nga ay first time din nangyari sa history nga ng GMA7 ang mawalan nga sila ng noontime show sa tanghalian na siyang napakalakas nga din hamatak ng televiewers. Sa aking opinyon ay sa tingin ko ay malaki ang pagsisisi ng GMA7 dahil nga sa paggawala ng ang pagtanda ng balat. Sakit sa mga kasupasuan at pagod ay mga palatandaan ng pagtanda. Sa pag-unawa dito, ibubunyag namin sa inyo ang isang lihim na maaaring tanggalin ang mga palatandaang ito ng pagtanda sa loob lamang ng 2 buwan ng paggamit. Ito ay ang Alika Collagen Ointment gamit ang Japanese technology. Ang tagal ng buhay at kalusugan ng mga Hapones ay napakataas dahil madalas nilang gamitin ang collagen upang regenerahin ang mga selula ng balat na tumutulong sa pagpapahusay ng kalusugan at kagandahan. Ang Enemen ay isang kamanghamanghang aktibong sangkap mula ng Tape Incorporated at ng TVJ sa kanilang programa. Alam naman natin kung gaano kalakas sa tawa ang TVJ at ang Eat Bulaga. At ngayon nga ay nasa TV5 na ito at wala nang ang habol dito ang GMA7 kung hindi mag-move on na nga.
Malaki nga ang kawalan nito sa kanilang ratings at pagpasok ng pera sa kanilang network, kaya naman kinakailangan na ng management ng GMA7 na maglagay na nga ng bagong noontime show sa kanilang slot sa tanghalian. Usap-usapan nga dito na posibleng mailagay sa noontime slot ng GMA7 ay ang Showtime, TikTok Club at ang Wawawin. Ito nga ang sa tingin ng mga netizens ang nababagay nga na mailagay sa noontime slot nga ng GMA7, simula nga na mawala ang tahanang pinakamasaya ng Tape Incorporated. Pero kahapon nga ay nilinaw na ng kampo ng Showtime at GMA7 na hindi nga may lalagay sa GMA7 ng Showtime, kahit pa nga na nasa JTV na ito. Ang kadahilanan nga nito ay under pa rin nga ng ABS-CBN ang Showtime. At nakakontrata ito dito. Alam naman din natin na nag-merge na ang Showtime ng ABS-CBN sa GMA7 ito sa GTV, kaya nga nakakapag-guest na din ang ilan sa mga artista ng GMA7 sa Showtime. Pero hanggang doon na nga lang iyon, dahil nga sa pag-promote nila ng mga projects, at kailangan nga nilang sundin ang rules sa kani-kanilang management. Kaya dito nga ay malabo na mailagay ang program na Showtime sa noontime slot nga ng GMA7. Ang isa pa sa pinag-uusapan dito ay ang TikTok Club na isa din sa pinakamagandang ratings ang mayroon nito. Dahil nasa segment nito na tanghalan ng kampiyon. Ito nga ay pumatak sa mga manood kahit nga na hindi ito under ng noontime slot ng GMA7, ay nagagawa nito na mapataas ang ratings dahil nga sa fresh na format nito sa kanilang program. Ito nga ay pinag-iisipan pa rin ng management ng GMA7 kung makakabuti nga ba ito kapag inilipat ito sa kanilang noontime slot. Kung may lilipat nga ito ay ano naman ang kanilang ilalagay sa slot ng TikTok Club. Sa ngayon ay hihintayin pa nga natin ang kanilang tugon sa desisyon na ito. Ang isa pa nga sa pinag-uusapan ng mga tao na gustong mailagay sa noontime slot ng GMA7 ay ang Wawawin ni Willie Revillame. Kung inyong matatandaan ay napakaganda nga ng naging ratings nito dahil nga dati ito nasa panghapon na slot sa GMA7. Lagi nga inaabangan ng mga manunood ang show nga ni Willie Revillame na Wawawin dahil na din sa ganda nga ng mga segments nito. Pero alam naman din natin na lumipat na nga ito sa All TV ni Manny Villar, pero nga ito ay hindi naging successful. Malaki nga ang panghihinayang dito ng mga fans ni Willie Revillame na sana nga daw ay hindi na ito lumipat pa sa All TV ni Manny Villar. May pagkakataon pa nga daw sana ito na mailagay nga sa noontime slot ng GMA7 ngayon. Pero sa ngayon nga ay wala pa ding linaw kung makakabalik nga si Willie Revillame sa GMA7 dahil nga sa hindi na nga itinuloy ni Willie ang kanyang contract noon sa GMA7. Pero usap-usapan naman din na magbabalik ito sa telebisyon, pero sa ngayon ay hindi sigurado kung saan nga bang istasyon ito magbabalik. Kaya sa mga fans na dyan ng Wawawin ay abang-abang na lang tayo. Sa kabila nga nito ay balikan natin ang dahilan ng pagkawala ng partnership ng GMA7 sa Tape Incorporated. Ang isa nga din sa nakikitang dahilan dito ay ang mga pending nga daw na mga halos host sa mga naging dating host nga ng Eat Bulaga, hanggang ngayon nga ay hindi pa nga din ito mabayad-bayaran ng mga halos host. Kaya nga dito ay lalo nga silang nabaon sa utang, at ito nga ang dahilan kung bakit hindi na nga sila pwedeng magpatuloy sa kanilang partnership sa GMA7. Dito nga ay makikita natin na bigo ang mga halos host na patunayan na hindi nga nila kaya nawala ang TVJ at ang title nga na Eat Bulaga para nga mabuhay ang kanilang kumpanya. Pero dito din ay makikita natin na kayang-kaya nga mabuhay ng TVJ at ang show nga ni Joey De Leon na Eat Bulaga kahit nga wala sa kanila ang Tape Incorporated. Sa ngayon nga ang producer na Eat Bulaga ay walang iba kun hindi ang TVJ mismo at ito nga ay ang TVJ Production Incorporated. At sa ngayon nga ay nananatili itong matatag sa kabila nga ng kanilang hirap na kinaharap sa halos host. Sinasabi nga ng karamihan na karma nga daw ito sa mga halos host dahil nga sa pagangkin nito ng title nga na Eat Bulaga na gawa ni Joey De Leon. And that's it for today. For more BJs and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!